Welcome back to my channel. This is Nave TV. So ngayon meron akong share sa inyo. Pero bago tayo magsimula, isa muna ang maikling intro. Okay, ang isi-share ko sa inyo ngayon ay isang simpleng tester na naman. Medyo nahihilig tayo ng gumawa ng mga tester. So ngayon ang gagawin kong pang testing yung para sa ganitong pyesa. Tawag ito ay Dayak. Dayak, D-I-A-C or Dayak shortcut for diode for AC. Kasi mostly ito ay ginagamit sa mga AC application, AC circuits. Pwede siyang gamitin sa mga dimmer, sa mga pwede rin siyang yung taga-trigger ng mga triac. Kasi ito meron siyang threshold limit ng kanyang voltage para sa mag-activate. Para rin siyang diode pero parang triac. Kaya nga lang yung triac may gate. Ito wala. Para siyang dalawang diode lang na magkabaliktaran. So pwedeng direksyon doon, pwede rin pabalik ang direksyon. So bidirectional siya. Hindi gaya ng normal diode. Aalaw ka sa isang direksyon pero hindi ka pwedeng diretso sa pabalik na direksyon. Ito nga pala ay hindi natetest ng multimeter, yung normal multimeter. Ito guys, papakita ko sa inyo sample. Ito. Yan. O natin. Kaya pag tinest mo to, akala mo sira. Ilagay natin sa dito sa yan. Sa continuity, test natin. Wala siya. Kahit baliktarin natin, wala rin. Sa resistance, sa diode mode muna, diode mode. Sa normal diode, dapat papalo or magkakaroon ng reading sa isang side, tapos sa kabila wala. Pero sa Dayak, wala rin sa diode mode, kahit baliktarin natin. Yan. So iisipin ng hindi nakaalam ng Dayak, sira naman tong diode na to, hindi gumagana. Pero hindi guys, subukan naman natin sa mega ohms, baka sakali magkaroon siya. Wala rin. So hindi siya talaga guys ma-test ng normal multimeter. So kahit gamitan natin ito guys ng ganitong tester, tingnan natin kung anong magiging resulta. Tingnan natin kung kaya siyang basahin. Okay, ayan. Ganyan muna natin yan. Tapos, yan, pag tinesting siya, basa sa kanya is capacitor. So, dyan pa lang, malalaman mo na talagang hindi siya kaya i-test kasi paano siya magiging capacitor. Dayak nga siya. So, meaning, hindi rin siya kaya i-test. Okay. So, isa pa. Ito, yung ginawa ko dati na na diode tester. Tingnan natin kung ano makukuha. Ito guys, DIY ko lang nandun yan. Ayan. Yan, lumalabas na volts dyan guys, yung maximum na kaya sukatin nitong tester ko. Lagpas dyan, hindi na masukat. Ibang tester ang gagamitin. So, yan, gamitin natin. On pala natin para ma-activate yung tester. Yan.
Yan. Meron siyang binibigay na reading. 23.6. So, hindi natin alam kung ano yan. 23.6 na yan. Hindi naman yan yung value nitong kwan. So, hindi rin pwede nating masabing ayan yung threshold limit ng kanyang kwan voltahe para mag-activate. Kasi itong model na hawak ko ngayon, ang value nito is DB3. Ang kwan nito, threshold para mag-trigger siya, mag-trigger is between ang maximum pala nito is 32 or 34 volts bago siya mag-activate. So, yung 24, napakababa. So, hindi rin siya kaya sukatin. Okay? So, ang tanong, paano natin itong ngayon masusukat? Paano natin matetesting kung gumagana to? Simple lang guys. Gawin natin is gagawa natin siya ng circuit na nandoon siya na gagamitin sa doon sa circuit na yon. Ngayon, kapag yung circuit na yun gumana, meaning good yung ating dayak. Pag other indication, halimbawa hindi gumana o ibig sabihin sira ang dayak. Okay? Ito yung sinasabi kong circuit. Ngayon, ginawa ko siyang diagram. Ito guys. Yan, simple naman kanyang diagram. Ang kakailanganin natin mga pyesa is LED. Green na lang ginamit ko, green, LED. Tapos kakailangan natin ng dayak. Ito yon. Ito yung symbol ng dayak. Di ba? Sabi ko, baliktaran siya na, para siyang baliktaran na diode. Ang triac naman, meron siyang gate dito. Dito siya. May gate dito. Yan. Dito nga connect yung gate. Kung triac siya. Meaning, triode for AC naman yon, AC din. So ito, diode for AC. Diode TIAC. Tapos kakailanganin natin ng isang capacitor. Ang ginamit ko is 47 electrolytic capacitor. Ang ginamit ko is 47 UF 100 volts. Tapos kakailangan din natin ng resistor, dalawa, isang 100K 1/4 or 1 half watts, pwede. Tapos 1K o 1 kilo ohms 1/4 or 1 half watts din. Tapos isang teka, nakalimutan ko pala ng ano to, 1N4007 to. Lagyan natin dito 1N4007. Yan ang value ang diode na yan. So, kung i-take note nyo guys, ang kanyang negative terminal, ayan ang nakakonect sa AC, sa isang line ng AC. Yung isang line ng AC input, kasi AC nga gamitin natin dito guys, hindi battery, kasi diode nga to diode for AC. So, kailangan nasa AC circuit siya. Isang input line, dadaan sa resistor, dadaan sa diode, sa LED, balik sa resistor, balik naman ito labas. Tapos yung resistor dito nakakonect din dapat sa negative. Ayan, lagyan natin ng sign din para hindi kayo malito. Negative ng electrolytic capacitor, ito yung positive. Yan guys yung terminal, yung di ba sa capacitor yung negative, merong parang may black na ano rito yan yung parang may band. Okay, so yan lang guys, simpleng circuit lang yan. So paano natin matetest ang dayak? Simple ito guys, halimbawa ito, kapag sira ang dayak, hindi magbi-blink ang ating LED. Kasi bali ang circuit na to guys ay blinking light na ginamitan ng dayak. Maraming circuit, maraming project na blinking light, iba-ibang piyesa ginagamit. Ito ginamitan ng dayak. So yan ang naisip ko para maging dayak tester ko. Yung dayak, dito natin matitest sa circuit na to.
Okay, so ipapakita ko na sa inyo guys, gaya ng dati, ang breadboard, gagamitin ko na naman. Prepare ko na siya para hindi na masyado maba ating video. Yan, kung napapansin nyo yung AC, ito, AC line, dito nilagay ko sa negative rail para hiwalay siya rito sa isang line, nasa positive rail. Kasi hindi naman natin pwede pagsamahin, magso-short. Itong resistor na to, yan, yung 100K resistor niyan, ito yon, nakakonect siya sa positive ng ating capacitor na connected din siya sa dayak. Ito yung gagawin kong tester ng dayak. Ayan, kasi meron siyang suksukan ng paa, di ba? Pwede rin siyang erekta rito. Diyan na lang nilagay yung paa ng mga dayak doon. Pwede rin. Kaya nga lang, ito lang ginawa ko kasi parang nagkaroon ako ng idea na gawan uli ng box kung sakali. Kasi ito, nasa breadboard lang eh. Pwede siya uling gawa ng box. Gaya ng ginawa ko sa 3-in-1 tester ko, meron ako nakitang libreng box na hindi na ginagamit. So, pinagsama-sama ko sila ron. Ito, magagamit ko rin to uli pag meron ako nakita uli na mga lumang box. Tapos, meron akong gagawin project na gagamitan din ng AC. Yun, pwede ko silang pagsamahin. So, meron na naman tayo ibang klaseng box na para sa tester. So, ayan, nakakonect sa LED. Ayan, sundan nyo lang yan. LED. Tapos yung negative side ng LED, ito, dito, nakakonect sa 1K na resistor. Yan. Itong 1K resistor naman, ito, kinonek sa negative ng ating, yan o, nakita nyo guys. Yan. Ayan, negative ng ating capacitor. Tapos, yung negative ng capacitor nakakonect sa anode ng ating normal na which is 1N40007 normal diode. Ito special diode to kasi diode 4AC to, dayak. Tapos nakakonect siya ngayon sa isang source ng AC. So magkahiwala yan. Okay, so check natin uli bago natin i-testing para sure tayo. Ayan, connect. Ayan. Ayan guys, oh. Simple lang naman. Ito yung paa. Ayan, kinonek ko doon. Okay. So, gagamitan ko siya siyempre ng aking safety light. Diyan na naman natin isasaksak. Para magkaroon ka man ng pagkakamali, nagkaroon ka ng short, hindi masisira ang pyesa mo kasi babalik lang yung current dito sa ilaw. Iilaw lang yan. Yan. Ito nga pala, medyo tupin natin kasi dito natin ilalagay. Okay. Ayan. Ngayon, kung meron kang extra box na naman uli, gaya ng ginawa ko dati sa isa kong kwan, pwede na naman natin gagawin itong tester natin. Okay? Mag-good ang ating dayak, magbiblink ito. Tapos, pag hindi siya nag-blink, ibig sabihin, sira ang ating dayak. Okay? Kung alimbawa naman, sa circuit nyo, na-test, alimbawa, hindi siya nag-blink. Una, suspect nyo, siyempre, yung dayak. Ngayon, bago nyo i-finalize na dayak ang sira, test nyo rin muna uli yung mga ibang pyesa. Baka sakali yan naman ang bumigay. Ano ba? Bumigay yung LED, kaya hindi nagbiblink. O bumigay itong resistor, ganyan. Okay? So, ayan guys. Test na natin. Ayan. Ito yung ayan. Saksak natin. Power on. Ayan. May power na yan guys. Ayan o. 230 volts. Pero hindi pa siya umiilaw. Kasi ibig sabihin yan, wala pa yung ating dayak. Ngayon, ilalagay na natin yung ating dayak. Ayun. Nag-blink na siya.
ibig sabihin good yung dayak natin. Okay? So, try naman natin yung meron pa ako isang dayak dito. Ito naman guys, tingnan natin. Tanggalin natin yan. Ito naman. So, meron na tayong na-test na isa, gumagana. Ibig sabihin good yung ating dayak. Okay, isa na naman. Ayan. Good rin. So, yun lang guys. Napakasimple, di ba? Ng ating tester. Ngayon, yung sinasabi na pwede mangrekta doon, kunyari wala kang ganito, pwede rin guys. Subukan natin ha. Off ko muna. Ayan. Tanggalin natin to. Ito lang kasi naisip ko lang kasi baka gagawin ko uli ng box ito. So kung sa breadboard lang, pwede rin. Rekta. Breadboard. Yan. Yan. Ganun din. Kung saan yung pwesto kanina ng kuan. Hindi nang sundin mo. Yan. May ilaw siya, di ba? Okay. Kaya nag-blink siya kasi may charge pa to. Okay. So, okay. Ulit natin. Nakarekta na yan guys ha. So, hindi na natin bubunot-bunutin. Diretso iilaw na lang yan. O, ayan guys. Diba? Pwede rin siya. O, ayan o. Okay. Ngayon guys, yung frequency ng blink, depende yan guys sa nilagay mong capacitor. Ang ginamit ko kasi is 47. So, kung gusto nyo mas mabilis-bilis na blink yung ganyan, pwede nyo gamitan ng mababa-baba na value. Halimbawa, mga 10 UF. 10 UF, pwede yun. Eto, medyo katamtaman lang yung blink niya kasi gusto ko lang yung para mas kita ko. Ayan o. Ayan. Diba? Bali kasi yung charge niyan ang nagpapabari ng kanyang mga blinking. Halimbawa, 47 UF. Medyo ganyan ang bilis ng blink niya. Pag ginamitan mo ng 10 UF, medyo mas mabilis kasi ibig sabihin mas mababa yung charging capacity niya, mas mabilis siya mag-discharge. Kaya pagpasok ng discharge kaagad siya, kaya ang bilis. Ito 47 UF, kaya pagpasok ng charge, kailangan mapuno niya muna, ma-charge niya muna ng 47 bago siya magdi-discharge. Kaya may time interval. So ganyan lang guys yung principle ng ng mga speed ng pagbi-blinking sa capacitor value lang. So yan lang guys, napakasimple lang. Kasi hindi nga natin matest sa multimeter to eh. Di ba pinakita ko na sa inyo. So gagawa kayo na circuit kung saan pwedeng gamitin yung dayak. Doon yung matetest kung gumagana siya o hindi. Okay guys, paki-like and share na lang guys. Kung meron kayo na konting napulot, paki-like and share, and don't forget to subscribe to my channel, Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang gagawing mga video. Bye-bye. Thanks for watching.